Ang pagbabalik mga kababayan, nandito naman tayo, usapang treasure hunting na naman po. Magbabahagi sa inyo ng mga istorya at karanasan, yung mga totoong istorya at mga karanasan tungkol po sa mga nakatagong kayamanan po ni General Tomoyuki Yamashita. Atin po itong ginagawa sapagkat nais po nating ihatid sa mga tao ang mga pangyayari na kung saan ay hindi pa nalalaman ng ating mga kababayan tungkol po sa mga nakatagong kayamanan. Marami pa pong mga kabataan ngayon na hindi po alam ang tungkol po sa mga kayamanan ni General Tomoyuki Yamashita. Kahit yung mga nag-graduate po ng mga matataas na kurso sa universidad ay hindi po nila alam ang mga totoong pangyayari nung Second World War. So nakalihim at nakatago po ang mga lahat ng istorya na yan. So atin pong ibahagi ang mga natuklasan ng ating mga ka-treasure hunter na kung saan ay atin pong nakausap at nagbahagi ng mga karanasan patungkol po sa pagtitreasure. Karamihan po sa kanila ay mga inhinero na kung saan ay nagtatrabaho sa mga heavy equipments. So, atin pong tatalakayin ngayon, pag-usapan natin ngayon ay ang mga malalaking kayamanan po na kung saan ay naitago ni General Tomoyuki Yamashita. Nasaan po ito at hinahanap po ito, kung hindi ako nagkakamali, nasa 178 sites or 175 sites. Correct me if I'm wrong. So, yan po ang ating tatalakayin, yung big treasure po na hanggang sa ngayon po ay hinahanap pa ng mga foreigner. At kasalukuyan pong tinutuklas ito ng mga history channel na kung saan ay umiikot po sa ating bansa. Dinudokumentary po nila ito upang matuklasan nila kung gaano kalalim at kung gaano katotoo na mayroon po talagang kayamanan na ibinaon na napakarami dito sa ating bansa. So, bago tayo mag-umpisa, magbabahagi po ako ng aking karanasan nung ako po ay sumuot sa mga butas na yan. So, ang aking pong ibahagi ay yung malalaking big treasure po na nandito sa Luzon. Luzon po ang aking tatalakayin ngayon na huwag nang mabahalang Mindanao at saka yung Visayas sapagkat mayroon din pong mga big treasure dyan. Subalit iba lang pong mga generals ang nagtago dyan sa Visayas at saka Mindanao. So, unahin po natin dito sa Luzon. Yung Luzon po ay ang pinaka may maraming nilagay na big deposits o big treasure. Bakit sa Luzon? Sapagkat ang Luzon po ay nandito si General Tomoyuki Yamashita dito sa Benguet. Itong Benguet po ay ang kanyang pinaka last stand. Ibig sabihin ito yung pinakakuta niya, yung Benguet. Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, yan po ang kanyang mga strongholds na hinawakan po ni General Tomoyuki Yamashita. So, inahin natin ang Metro Manila, na kung saan ang Metro Manila ay tad-tad ng mga big treasures. Magmula ng Cavite, papunta po ng Quezon City, ay ginuhitan po ni General Tomoyuki Yamashita na ilagay ang napakaraming treasures na hindi alam ng mga taong nakatira dito. Saan po inilagay ni General Tomoyuki Yamashita ang kanyang mga treasure? Diyan sa syudad na kung saan ay napakarami. Yung treasure na yan ay hidden sapagkat talagang itinago ng malalim ni General Tomoyuki Yamashita sa syudad po ng Metro Manila. So, ang history po ay ating susundan. Ang history po ay sinakop tayo ng mga Kastila noong unang panahon. So, ang mga Kastila noong unang panahon, yung revolusyon po ng mga Pilipino at Kastila, ang mga Kastila po ay gumawa ng mga base sa ilalim ng lupa. So, ibig sabihin, may mga tunnel ang mga Kastila noong unang panahon sa Maynila.
na malalaki na hindi dinadaanan pa ito ng mga kalesa. So, ibig sabihin, ang mga Kastila po ang gumawa ng mga butas na yan na malalaki. Ang Metro Maynila ay may sekretong daanan ng mga kalesa, kabayo, noong unang panahon. So, ibig sabihin, may dati na talagang butas ang Metro Maynila. So, magmula ng Cavite, may mga secret tunnels dyan na malalaki ng mga Kastila noong unang panahon. Napaglagyan ito ni General Tomoyuki Yamashita ang mga old tunnels ng mga Spanish noong unang panahon. Nakita niya at natuklasan niya kasi napakagaling po ang kanyang mga crew na mga engineer na gumawa nito. Tinakpan po ang mga tunnel sa Cavite na malalaki. Tinakpan po ito ng mga Hapon at nilagyan po ng sign sa labas. So, ibig sabihin, may nakatagong sikreto po dyan sa Cavite, Laguna, papunta po ng Quezon City. Napakaraming nakatagong kayamanan po sa loob ng tunnel na malalaki ng Kastila. So, yan po, dumako tayo sa big treasure ng Quezon City. So, magmula ng Quezon City, papuntang Fort Santiago, ay mayroon pong secret tunnel dyan na napakalaki. Gawa ng ginawa po ito ng mga Kastila noong unang panahon. Nadiskubre po ito ni General Tomoyuki Yamashita na mayroon palang daanan dyan sa ilalim. Kaya na-take over nila, yan po ay pinaglagyan ng mga napakaraming treasure sa ilalim. Sinarado po ito ng mga Hapon at nilagyan na lamang ng sign sa itaas. So, magmula dyan sa may Pasig, Marikina, Pasig, papuntang Quezon City, magmula dyan nagsimula ang napakalaking sekreto ng Hapon, papuntang Pasay. So, papuntang Pasay po ang daanan ng mga Kastila na kung saan dinaanan po ng mga Hapon na nilagyan nila ng treasure. So, nandyan po ang napakaraking deposit ng kayamanan na kung saan hanggang sa ngayon ay hindi pa natuklasan sapagkat hindi po basta-basta itong makuha. Nakasecured po ang pagkalagay nito sapagkat napakalaking bomba po ang nilagay sa ilalim nito. Hindi mo basta makukuha yan kung ikaw ay ordinaryong treasure hunter lang. Gagastos ka po ng ilang milyon na 100 million, 200 million. Mark the price na pwede mong gastusin. Napakalaki pong gagastusin mo bago mo makuha yung big treasure ng mga Hapon sa Metro Maynila. So, dumako tayo sa mga beaches sa Metro Maynila na kung saan posibleng pinaglagyan ni General Tomoyuki Yamashita ang tabing dagat na kung saan daungan ng barko ng mga Hapon ay napaglagyan din sapagkat diyan sila nag-repack ng mga treasure sa may Pasay. Malapit diyan sa may MUA na ginawang SM. Diyan po ay dagat noong unang panahon na kung saan papunta dito sa Pasay City, malapit sa Pasay. Yan po ay dagat pa nung tinambakan lang po ng lupa yan ng mga Amerikano no na hindi pa napasok ng Hapon. Sila po ay naglagay dyan ng mga tambak-tambak na lupa. Yung PICC, dinagdagan po ng lupa yan. Kasi may mga tubig po dyan noong unang panahon, may mga ilog dyan. Yan po ay may mga sikreto sa ilalim. Yung mga lumang sementeryo po na nung una dyan na kung saan ay ginawang home base ng mga Hapon. Diyan po ay nagtunnel talaga ang mga Japanese sa ilalim ng Metro Maynila na kung saan dinadaanan ng mga sasakyan sa itaas na hindi alam ng mga karamihan. So yan po ang big treasure sa Metro Maynila na discuss natin na pupunta po tayo sa Bulacan, yung tinatawag na Big T, na big treasure ang ibig sabihin yan. Yung lugar po na Big T, yan po ay hinango sa pangalan na Big Treasure sa lugar ng Big T. Marami po tayong mga kaibigan at mga nakilalang mga hunters na
nakakuha po sa Bulacan. Karamihan po sa mga nakakuha dyan na nagtrabaho na engineer sa construction po ng mga ginagawa nilang mga housing. Kung sinong nagpapagawa ng housing dyan, siyang nakakakuha. Kaya yung mga nakakakuha dyan ay mga politicians, sigurado ako karamihan. Kung sinong nag-operate po dyan sa may Bulacan. Sa Bulacan po ay naikalat po ang napakaraming treasure. Kaya tinawag yan Big T kasi Big Treasure po ang kahulugan. May mga kakilala tayong may karanasan sa pagtitreasure po dyan sa Bulacan. Kaya atin pong naibahagi ito upang makarating ito sa ating mga kababayan na napakalaking sikreto po ang nakalagay sa Metro Maynila na hindi alam ng mga tao. Katulad halimbawa sa Manila Bay, sa mga diyan sa daungan po ng mga barko, ang mga Hapon po ay maaring naglagay sa gilid-gilid po ng dadaungan ng barko na kung saan ay mababaw ang dagat na kung saan ay hindi alam ng tao kasi may dagat at may tubig. Hindi alam ng tao na naglagay ang mga Hapon diyan sa may mga dagat sa malapit sa mga daungan. Kasi may mga navy sila at saka may mga marunong silang sumisid ng mga malalalim. Kaya pwede nilang ilagay dyan sa gilid-gilid ng dagat sa Metro Maynila hanggang sa Pangasinan. So marami po talaga ang mga kayamanan ang nakatago po dyan sa Metro Maynila. So dumako tayo sa Benguet. Yung mga treasure vaults po sa Benguet. Sa Benguet ay napakaraming gold bars ang inakyat sa mga kabundukan papuntang Ifugao. Yan po ay ikinalat sa mga ubog, sa mga dating tunnel ng mga ginawa ng Kastila noong unang panahon sa Benguet na kung saan binutasan po ng mga Kastila ang Benguet dahil minina po ito ng mga Kastila noong unang panahon. Nung gira po ng mga Kastila at Amerikano, naagaw po ito ng Amerikano yung mga butas dito sa Benguet. Kaya ginawang secret hideout naman po ito ng mga Amerikano at nung gira naman ng Amerikano at Hapon, naagaw na naman po ito ng Hapon ang mga butas po ng mga Amerikano na na-take over mula sa Spanish at ang mga Hapon ay naglagay ng sikreto sa ilalim po ng mga butas na ito na kung saan ay nandito po sa kabundukan ng Benguet. So hindi po ito basta-basta matuklasan sapagkat napakalalim po ito at kung maghukay ang mga treasure hunter na ordinaryo lang ay hindi mo kayang kunin ito. Kailangan pong mag-drill muna sila ng malalim, mag-construction muna sila ng napakalalim. Hindi po basta-basta ang mga minahan kasi nung unang panahon ay malalalim. Maabot nga ito ng ilang kilometro ang hukay sa ilalim ng lupa. Kaya nung na-take over po ito ng mga Hapon, pinasok po nila dito ang mga butas na kung saan napakahirap kunin ang mga treasure na yan kung gusto mong i-recover. Yan po ang mga big treasure na pinagtataguan sa mga butas po ng luma ng mga Kastila. At sa tunnel po ng mga minahan na kung saan nandito sa kamundukan ng Benguet nung ginawa ng mga ninuno ng mga igurot na kung saan ay nagbutas sila sa mina nung panahon ng Kastila. Diyan po inilagay ng mga Hapon ang kanilang malalaking treasure vaults na nandito sa Luzon. Inapak-apakan na lang po natin ito. Ginawang mga garden at binahayan na po ang mga kabundukan na kung saan ay may sikreto po sa ilalim. So sa atin pong pagtuklas, pagsisiwalat, sana po ay may natutunan tayo sa aking naibabahagi. Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lang po sa Luzon na ilagay ang mga malalaking treasure. Pero ang may maraming malaking treasure ay dito po sa kabundukan ng Luzon at sa Metro Maynila. Sana po may ibabahagi tayong aral sa mga bata na kung saan ay ngayon lang po nakarinig. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po may naibabahagi tayong
mabuting aral sa inyo. Bago tayo magtapos, nais ko pong pasasalamatan ang nanood sa aking video. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa aking video. Huwag ninyo pong kalimutang mag-subscribe. Marami pa po akong gagawing mga video, pagsisiwalat sa tunay na mga karanasan at tunay na history ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat.